Okay, let's see what can we see on our collective love reading for today. Collective love reading. Collective love reading. Paalala lang po, hindi pa lahat ay makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload natin. Okay, meditate. So, yung iba sa inyo nagme-meditate. And siguro may mga pinagdadasal kayo, may wini-wish kayo, and gusto nyo mag-improve pa yung sarili nyo when it comes to like, in general, not just sa relationship. Siyempre sa mga connection, ganyan. Gusto nyo na, parang, nakikita ko dito, parang gusto nyo pa ng growth, ganun. Ayan o, devotion. And very devoted kayo as a lover or devoted kayo sa isa ng person mo. Ayan. And sa nakikita ko, parang may gusto ka malamang totoo o may nalaman kang totoo. Ganyan. Siguro may mga minamanifest ka, ganyan. Tinapan natin. Collective love reading. At sa mga gusto magpa-private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below. Collective love reading. Okay, sa nakita ko dito, may celebration siguro na magaganap or may celebration and medyo na-stress ka dito or may stress. Sobrang dami mong gagawin, dami mong inaasikaso, ganyan. And mapapagastos ka ng malaki, so ingatan mo yung pera mo. May mga biglaang pag-travel. Ayan, may mga communication ako na paparating, ganyan. Merong wish fulfillment, siguro may bumati sa'yo or nahihiyang bumati, ganyan. At namimiss ka nitong taong to, ganyan. And sa nakikita ko, siguro nag-aalaga ka din ng bata, medyo nai-stress ka. May mga anak ba iba dito? So, parang may celebration ako nakikita. So, tingnan pa natin. Ito sa love reading. Love, collective. Love reading ng collective. Love reading ng collective. Parang ang daming admirers ng iba sa inyo, kahit mga mas bata sa inyo na admire, gano'n. Okay. Collective. Ay, love reading ng collective. The Emperor. So, medyo yung iba o yung person yung nagmamatigas ngayon. Yan na pa natin. Parang very authoritative, strict, gano'n. Matigas ulo, gano'n. Love reading ng collective. Ayan lumabas. Queen of Wands. Okay. So, sa nakikita ko dito, itong person nyo nagmamatigas. Kasi, nakikita ka niya as very passionate, nurturing, and parang laging on the go. Like, grabe yung charisma mo sa taong to. Pero ikaw nagdadalawang isip ka na dito sa connection na to. Parang naiinis ka na. Like, di ka na sigurado. Ganun. And ayan, so may nakita ako. Ayan nga, namimiss kayo nitong taong to. Nagmamatigas lang siya. Or kayo to. And sa nakita ko, may involved din na someone from the past. Kaya siguro din nagmamatigas to. Ayan, iniisip-isip din niya yung mga memories niyo together before. Ganun. Ayan. Namimiss ka nitong taong to or namimiss mo siya? Judgment. So meron ko nakikita ditong parang may wini-wish ka, may hinihiling ka na matutupad. Ayan o. Ayan, very nurturing, mabait ka daw. Ayan. Pero may someone involved from the past. Ganon. So, tingnan pa natin. Pare, ikaw nag-aalangan ka na dito eh. Kung parang siya nagmamatagas, parang ikaw, bala ka dyan. Basta ako, parang sinasabi mo, ako magpapakatotoo ko sa sarili ko. Ganon. Parang wala kang masamang tinapay. Ganon. Tingnan pa natin. Ay, papakita sa ako next. Love, reading ng collective.
Parang ang huli ng person mo. Parang tinotopak ka nun. Love reading ng collective. Oops! Ayan, ikaw, ayan o. Nakikita ng person mo na wife material ka, and ikaw kasi parang umabot sa point na question mo din yung sarili mo. Like, ano ba, hindi ka ba worth it? Ganon. And bakit ka ipagpapalit? Ganyan. Or may involve nga ditong, may naging third party. Ayan. Pero, ano to eh, nakikita ka niya pang matagalan, hindi lang yung basta-basta. Natin. Collective love reading. Parang sa dami ng nakilala niya, ikaw lang yung kakaiba. Ayan, so baka karmic relationship kayo, may something sa inyo from the past life, ganun. And sa nakikita ko, feeling mo parang minamalas ka sa love life, ganyan. Or malas ka sa connection. Pero it's part of your growth. Parang may kailangan kang i-heal dito. Tignan pa natin. Ayan, the tower. So, meron nga dito, tinatamaan yung ego, may ina-isolate yung sarili, ganyan. And sa nakikita ko, parang nalulungkot. Hindi ko nasa-sense na ikaw, baka siya to. Kasalanan naman ito eh. Hindi ko alam bakit siya nagmamatigas. And nalulungkot siguro to. Parang gusto lang niya mapag-isa, ganun. Ayan, may mga challenges, may mga blockages sa connection nyo. Baka LDR kayo nitong taong to, or may pag-travel, pupuntahan ka niya, pupuntahan mo siya. May nakita ko dito may mga nag-ayos ng papeles, documents din. Ayan. Parang private, ano ka muna, inaano mo yung privacy mo ngayon. Private life, ganyan. Parang ayaw mo masyado makipag-usap or yung person mo. Ganon. Tingnan pa natin kung ano may kita natin sa connection nyo. Love reading ng collective. Ayan. So, yung iba dito, nagiging siguro masyado kayo naging mapagbigay. And nakikita ko yung blockages din dito is yung different paniniwala. Like values o may religion. So, nakikita ko, pinagdadasal ka dito eh. Baka ngayon yung wini-wish mo. Tingnan pa natin. Ayan. So, parang natrap ka sa connection na to or nakita mo parang, ano ba to? Parang pinaglaruan ka, niloko ka, ganun. Ayan, sweetheart. Ayan, so nakikita ko, feeling mo lang yun. Nakikita ko naman na pure naman yung intention nito sa yung taong to. Mahal ka naman niya, gusto ka naman niya. And nakikita ka nga niya as someone na wife material. And may nakita din akong pregnancy dito, baka may mga nabuntis, ganyan. Parang yun yung, ano ba Tagalog dun? Parang natrap kayo dahil meron kayong anak, ganyan. And sa nakikita ko, may iba dito na i-involve sa chismis. And parang napahiya. And ayun meron na may nakikita akong third party talaga. Then, parang daming third party na yun. So, ingat lang. So, tingnan natin ano ang nafe-feel sa'yo ng person mo ngayon. Nafe-feel sa'yo ng person mo ngayon. Anong nafe-feel sa'yo ng person mo ngayon? Or intentions niya.
Okay, so nakikita ko dito itong person mo, siguro stress to sa finances niya. And yun yung tinatago niya sa'yo. Ang dami niya tinatago sa'yo, hindi siya nagiging transparent. Ayan. But parang may problema talaga to sa pera. Gusto niya, nakikita kasi niya ikaw pang long-term commitment eh. Or mas maganda yung kaperahan mo kaysa sa kanya, natatapakan yung ego niya. Doon siya nasasaktan. Pero sa nakikita ko dito, mag-o-offer sa'yo to eh. Pero pinag-aaralan pa niya yung sitwasyon ninyo. Like, paano pag naging kayo, ganyan. Ayan, no? Pero ikaw nagiging matalino ka dito. And siguro ka-deal mo is air signs. Ano na yung person mo? Ayan. So, nakikita ko pag, kasi ikaw, nagiging matalino ka na. Pag ikaw na, parang pinili mo na yung sarili mo, parang maghahabol sa'yo to. At sa nakikita ko, pinag-aaralan niya talaga yung sitwasyon. Yun yung nafe-feel niya, nahihiya siya, ganyan. And feeling niya may tinatago siya sa'yo, ganun. Ayan, 7 of Swords. Gusto lang niya mag-heal, magpahinga. Parang ina-isolate niya yung sarili niya. Ayan, no? Parang lutang yung energy ng person mo ngayon. Like, kunwari busy siya, hindi naman siya busy. Pina-follow niya yung, ano to? Instinct niya. Yung gut feeling niya. Ayan. So, ayun, yun yung nafe-feel niya. Parang hindi ka niya mapapanindigan, hindi niya mabibigay yung mga gusto mo. Dahil, siguro iba dito yung person mo nagsusugal. Ganun. So, pinag-aaralan pa niya. Tingnan pa natin. Nafe-feel sa'yo ng person mo. Nafe-feel sa'yo ng... Ay, ba't may halo? Sorry. Nafe-feel sa'yo ng person mo. Intuition, see? Pina-follow niya talaga yung intuition niya, nag-iisip to. Ayan. Ito pa natin. Ayan, no? And sa nakikita ka niya, talagang nakikita ka niya like sobrang perfect as a person. And sa nakikita ko, may mga blockages and obstacle to. Pina-follow niya talaga yung intuition niya. Ayan. Binihisto ka nitong tao to, tinitingnan niya yung social media mo, ganyan. Nag-aantay siya ng messages sa'yo. Namimiss ka nito. Ayan, namimiss ka nitong taong to, ganyan. Ayan, siguro meron din tong kinaadigan, parang may bisyo at gusto din niya, ayaw din niya mawala yung pagiging free niya, ganyan. So, namimiss ka niya. Ni-stalk ka niya. Lagi niya tinitingnan yung social media mo, ganun. Lutang ang person mo. Yan siguro meron siyang, meron siyang problema sa pera dahil siguro nga may bisyo, ganun. So, tingnan natin ano ang dapat malaman mo sa person mo. Dapat malaman mo sa person mo. Ano dapat mong malaman sa person mo? Tingnan natin. Ano dapat mong malaman sa person mo? Health. Ayan. So, baka hindi din okay yung health niya ngayon or baka may sakit siya. Kaya siguro walang communication or di kayo nag-uusap. Or meron sa pamilya niya may sakit. Ano dapat mong malaman sa person mo? Confession. So, ayan, baka magsabi to sa'yo makipag-communicate, ba't hindi siya nagpaparamdam? Baka aamin to sa'yo. Basta may aaminin siya about health. Ganyan. Kung bakit siya naging busy yan. Ang dapat mo malaman sa person mo. Moving. So, nakikita ko dito na baka may pag-relocate ngayong person mo. And baka yun yung bakit siya busy, ganyan. Or meron dito mag-move in with their partner. Baka din mo is water sign, Cancer, Pisces, Scorpio.
So, tingnan pa natin. Anong message sa'yo ng person mo? Message sa'yo ng person mo. I hide behind bad guilt. Feeling ko nagsusugal tong person mo. May kinaadikan to. Ayan. Yun yung hindi niya maamin. We both know I am not the one for you. Baka siguro kaya siya nagmamatigas kasi sinasabi niya na sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat sa'yo. Like, you deserve so much better. Ganun. Parang wala siyang mai-offer at mabibigay sa'yo. At hindi siya transparent nga. I wish things could be different. Ayan, no? So, hindi din tama yung time para sa inyo. Ganun. Parang iniisip niya sana ano na lang siya. Parang may kaya siya. Ganyan. Nakakalungkot naman. Insecure tong taong to. At yung ego niya. So, tingnan natin anong possible outcome ng connection niyo. Possible outcome ng connection niyo. Possible outcome ng connection niyo. Knight of Swords. Okay. So, sa nakikita ko dito, itong person mo, pag ikaw naging okay na, pag ikaw naka-move on na, mag-focus ka sa sarili mo, itatry niyang suyuin ka ulit. Parang sasabihin niya gusto niya ng partnership, pero ikaw magdadalawang isip, tas lalayo ka. Pero sa nakikita ko dito, gusto niyang bumuo ng pamilya sa'yo, aayusin niyo yung pamilya niyo, ganyan. Ayan o, mag-o-offer to sa'yo. So, nasa sa'yo ang desisyon. Parang mabilisan siyang babalik. Pag nakapag-focus ka na sa sarili mo, mas inisip mo yung sarili mo, ganyan. Or kapag may someone na ikaw, ganyan, parang mag-rush back in siya sa'yo. Pero magdadalawang isip ka, lalayo ka. And siguro, gusto niya bumuo ng pamilya sa'yo. Or ayusin mo yung pamilya niyo, ganyan. So, tingnan pa natin ang possible message ni Universe. Anong mensahe sa inyo ni Universe? Now is not the time. So, hindi pa talaga timing ng connection nyo. Nothing is set in stone. Pero sinasabi dito, hindi naman ibig sabihin ganito na nangyayari is forever ng ganyan. Just give it time, give it space. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi, you deserve someone better. You are not hopeful enough. So, hindi ka na nag-hope sa connection na to. Parang nasa moving on stage ka na. Gusto mo na talaga mag-heal. Parang bahala ka na, ganyan. So, tingnan pa natin. Advice ni Universe. Weave together the crowns you deserve. So, see? Ayan. So, marami naman din tao daw na mag-i-advise sa'yo na alam mo you deserve better and do not settle for less. Alam mo kung anong deserve mo. Huwag mo na ipilit yung sarili mo. Ganyan. You can manifest your every wish. So, ano mo naman yung wish, ma-manifest, matutupad daw yung wish mo. Pero, kahit anong dasal mo or wish mo pang hindi sila para sa'yo. Pero, naniniwala ako kung ano ang deserve mo, yun ang ibibigay sa universe at ni Lord. Ayan. So, tingnan pa natin. Isip ka ng question, tingnan natin kung sasagot ni universe. Isip ka question, tingnan natin ang sasagot ni universe. No. Ayan. So, no daw. So, ayan ang question sa iyo ni Universe. Ayan. Perfect timing. Antay mo lang yung perfect timing. Okay. Ayun lang guys. Maraming salamat.